Breaking news mga kabayan, British warship naglayag daw sa South China Sea sa kabila ng mga warning ng China. Pangalawa sa ating mga balita ngayon, isa na namang isla sa South China Sea ang inaangkin ng China. Tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, tumitindi na naman bunsod nito. Pangatlo sa ating mga balita, isang aksyon ng paghihiganti ang ipinangako ni Netanyahu matapos ang naganap na pag-atake ng Houthi sa main airport ng Israel. At panghuli sa ating mga balita ngayon, mas lalo pang tumitindi ang crisis sa China ngayon. Sinasabing nababankrupt na ang CCP, bumabagsak ang mga bangko at makikita na ang mga nagpoprotesta sa iba't ibang lugar sa China. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nagtapos ang 16 days na pagsasanay ng mga bansa mula sa iba't ibang bansa na isinagawa ng Royal Navy Patrol Vessel na HMS Spey sa South China Sea, kung saan nakipagtulungan sila sa mga kasamahan mula sa Commonwealth upang magsanay ng magkasanib na pagtugon sa mga banta sa rehiyon, kabilang na ang simulated na depensa ng teritoryo ng Malaysia. Ayon sa Navy News, ang Exercise Bersama Shield 25 na isinagawa sa ilalim ng matagal ng kasunduan ng 5 Power Defense Arrangements na nag-uugnay sa Australia, Malaysia, New Zealand, Singapore at UK ay nagtipon ng mga puwersa mula sa lupa, dagat at himpapawid upang ipakita ang kahandaan ng magkakasamang alyado sa isang lugar na may estratehikong kahalagahan. Ang Spey, kasama ang mga barkong pandigma mula sa Australia, Singapore at Malaysia ay nagpapatakbo sa ilalim ng pamumuno ni Captain Mod Effendi bin Shuib ng Royal Malaysian Navy. Ayon kay Kapitan Effendi, ang mga karanasang ito ay magpapalakas ng ating mga puwersang militar, ngunit magpapalalim din ng mga pagkakaibigan at pagtitiwala sa pagitan ng ating mga bansa, na binigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaisa sa pagtugon sa mga komplikadong hamon sa dagat ng ating panahon. Kasama sa mga aktibidad ng pagsasanay ang maritime surveillance, simulated air and surface threats, boarding drills at mga gunnery exercises. Nagbigay ng suporta sa pagtutok ang mga artillery spotters mula sa 148 Battery, 29 Commando Royal Artillery ng UK, habang nakipagtulungan ang Air Safety Cell ng Space sa HMAS Sydney para i-coordinate ang mga operasyon ng Air Forces, kabilang ang mga fast jet strikes. Sinabi ni Commander Paul Cady, ang commanding officer ng Spey, sa Navy News, ang 5 Power Defense Arrangement ay naging pundasyon ng patuloy na pangako ng UK para sa kapayapaan, seguridad at katatagan sa rehiyon sa nakalipas na 5 decades. Ang aming kakayahang tumugon sa mga hamon ngayon at sa hinaharap ay nangangailangan ng patuloy na pagpapalago at pagpapalakas ng aming kakayahang mag-operate at magtulungan. Samantala, sa iba pang mga balita, ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas ay tumitindi dahil sa maliliit na sandbars at coral reefs sa South China Sea at posibleng masangkot ang Estados Unidos dito. Ayon kay Greg Poling, Direktor ng Southeast Asia Program at Asia Maritime Transparency Initiative, dapat tayong mag-alala tungkol dito. Sinabi niya sa Business Insider, ipinapakita ng mga satellite images ang malaking pagpapalawak ng China sa South China Sea na nagiging isang posibleng battleground na maaaring magdala sa Estados Unidos sa gitna ng alitan. Sa nakaraang dekada, pinalawak ng China ang teritoryo ng daan-daang milya sa timog sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga artipisyal na isla sa ilalim ng mga reefs sa Paracel at Spratly Islands sa South China Sea. Ito ay isang taon ng labanan sa kapangyarihan sa pagitan ng China at maraming bansa, kabilang ang Pilipinas, Vietnam at Taiwan, para sa kontrol sa maraming disputed reefs, isla at sandbars sa South China Sea. Aabot sa $5 trillion ang halaga ng mga goods na dumadaan sa dagat bawat taon. Ang problema ay ang mga pag-angkin ng China ng soberanya sa mga artipisyal na puok na ito ay labag sa batas ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang Mischief Reef ay isa sa pinakamalaking artipisyal na isla ng China sa Spratlys.
na may sukat na 1,380 acres, sapat upang ilagay ang 1.5 Central Parks. Parehong inaangkin ng Pilipinas, China, Taiwan at Vietnam ang reef bilang kanila. Gayunpaman, isang UN tribunal ang nagpasya noong 2016 na walang sinumang teritoryo ang maaaring mag-angkin nito. Hindi ito naging hadlang sa China upang magtayo ng isang impresibong military base doon. Ipinapakita ng mga satellite images na militarisado ng China ang Mischief Reef gamit ang missile systems, fighter jets, mga barkong pandigma at iba pa. Sa iba pang mga balita, ipinangako ni Benjamin Netanyahu na sasagot ang Israel laban sa mga Houthis ng Yemen at sa kanilang mga Iranian terror masters matapos tamaan ng missiles na pinakawalan ng milisya ang paligid ng pangunahing paliparan ng Israel. Sa X, sinabi ng punong ministro ng Israel noong linggo na sasagot ang Israel sa atake ng Houthi sa oras at lugar na kanilang pipiliin. Sa Telegram, sinabi ni Netanyahu na kumilos na ang Israel laban sa mga Houthis sa nakaraan at gagawa muli sa hinaharap. It will not happen in one bang, but there will be many bangs, sinabi niya. Ang mga Houthis na suportado ng Iran ay inako ang pananagutan sa pag-atake sa Ben Gurion Airport sa Tel Aviv at kinumpirma ng Israeli military na ang missiles ay pinakawalan mula sa Yemen. Iniulat ng mga lokal na media na nabigo ang mga sistema ng depensa ng Israel at Estados Unidos na pabagsakin ang missiles na nag-iwan ng malalim na crater sa isang bukas na field sa paligid ng paliparan at nagsimula na ang isang investigasyon. Karamihan sa mga pag-atake mula sa Yemen sa panahon ng labanan sa Gaza ay naharang ng mga missile defense system ng Israel, maliban sa isang drone strike na tumama sa Tel Aviv noong nakaraang July. Ang missile strike noong linggo ay nagdulot ng usok sa himpapawid, nagdulot ng panik sa mga pasahero sa terminal at nagresulta sa pagkansela ng mga flight sa loob ng 1 hour. Kanselado ang mga flight mula sa mga European at US carrier sa mga susunod na araw. Kamakailan lang ay nagsimula silang magbalik ng serbisyo patungong Israel matapos ang ceasefire sa Gaza na pansamantalang tumigil sa mga labanan mula kalagitnaan ng January hanggang kalagitnaan ng March, bago nito suspendihin ang kanilang mga flight sa nakaraang 1.5 years. Sa pang-apat nating mga balita, sa kasalukuyan, kinahaharap ng China ang isang matinding krisis sa sektor ng pabahay na mas malala pa umano kaysa sa pandemya. Ang dating mabilis na pag-unlad ng kanilang real estate industry ay unti-unting bumagsak, nagdulot ng pagkalugi sa mga bangko, kawalan ng tiwala sa sistemang pinansyal at malawakang protesta mula sa mga mamamayan. Sa likod ng mabilis na urbanisasyon at pagtatayo ng mga gusali ay ang lumalalim na problema sa utang, mga proyektong hindi natatapos at mga mamimiling na walan ng pag-asa sa kanilang pinuhunan. Ang Communist Party of China na matagal nang ginagamit ang paglago ng ekonomiya bilang pangunahing dahilan upang mapanatili ang kapangyarihan at katahimikan sa bansa, ay ngayon ay nahaharap sa isang napakalaking pagsubok na maaaring sumubok sa katatagan ng buong sistemang pampolitika at pang-ekonomiya ng China. Ang krisis na ito ay hindi lamang tungkol sa pabahay. Ito ay refleksyon ng mga sistemikong problema sa pamamahala, transparency at pulisiya ng pamahalaan. Ang krisis sa pabahay sa China ay may malalim na ugat na nagsimula mahigit 2 decades na ang nakalilipas. Noong unang bahagi ng 2000s, nagsimula ang malawakang urbanisasyon sa bansa at naging sentro ng estratehiya ng pamahalaan ang industriya ng real estate bilang pangunahing tagapagpasigla ng ekonomiya. Sa ilalim ng patakaran ng Communist Party of China, binigyan ng incentives ang mga lokal na pamahalaan at private developer upang mabilis na magtayo ng mga gusali, lalo na sa mga urban na lugar. Ang modelong ito ay umasa sa walang patid na pangungutang upang ponduhan ang pagtatayo ng milyon-milyong unit ng pabahay. Karamihan ay pre-sold o ipinagbibili kahit hindi pa natatapos. Dahil dito, tumaas ng labis ang presyo ng mga ari-arian at nabuo ang tinatawag na real estate bubble. Pinangunahan ng mga higanting kumpanya tulad ng Evergrande ang boom na ito, ngunit kalaunay nagsimulang mabigo sa pagbabayad ng utang, nagdulot ng domino effect sa iba pang developer at bangko. Noong 2020,
lalong lumala ang sitwasyon nang ipatupad ng pamahalaan ang Three Red Lines Policy upang kontrolin ang sobrang pangungutang ng mga developer. Sa halip na magdala ng katatagan, nagresulta ito sa pagkatigil ng maraming proyekto, pagbaba ng tiwala ng mga mamimili at pagbagsak ng mga kumpanya. Unti-unting nawala ang sigla ng sektor ng pabahay, isang haligi ng ekonomiya ng China. Ngayon, milyon-milyong Chinese ang may mga pabahay na hindi pa natatapos, habang ang mga bangko ay nahihirapang kolektahin ang utang at ang ekonomiya ay nahaharap sa mas matinding hamon. Ang krisis ay hindi na lamang usaping ekonomiko, kundi isa ng suliraning panlipunan at pampolitika. Ang industriya ng real estate sa China ay dumaan sa mabilis na paglago sa loob ng 2 decades na naging isa sa mga haligi ng pambansang ekonomiya. Pinangunahan ito ng mga dambuhalang developer tulad ng Evergrande, Country Garden at Sunac na nagtayo ng mga modernong tirahan sa mga lungsod upang tugunan ang lumalaking demand mula sa mga middle class na mamamayan. Dahil sa patuloy na urbanisasyon, nagkaroon ng matinding pangangailangan para sa pabahay. Kaya naging pangunahing investment vehicle para sa maraming Chinese ang pagbili ng mga kondo at apartment kahit hindi pa ito natatapos. Ang paglago ay pinalakas ng agresibong pangungutang at maluwag na patakaran sa pananalapi. Naging karaniwan ang pre-selling model kung saan nagbabayad ang mga mamimili para sa mga bahay na hindi pa natatapos. Habang patuloy na umaangat ang presyo ng lupa at ari-arian, lalong lumawak ang merkado at lumaki ang kita ng mga developer. Sa paningin ng marami, ang real estate ay isang garantisadong paraan upang mapalago ang kayamanan. Ngunit dumating ang mga babala ng pagbagsak. Mula 2020 pataas, pinatupad ng pamahalaan ang Three Red Lines Policy upang higpitan ang utang ng mga kumpanyang real estate. Maraming developer ang hindi nakaabot sa mga itinakdang panuntunan, kaya't nawalan sila ng access sa pondo. Dito nagsimulang lumitaw ang tunay na kalagayan ng sektor, lubog sa utang, hindi sustainable, at umaasa sa tuloy-tuloy na daloy ng pera mula sa bagong benta upang matapos ang kasalukuyang proyekto. Ang pagbagsak ay naging malawak at mabilis. Ang Evergrande ay nabigong magbayad ng bilyon-bilyong dolyar na utang, habang ang ibang kumpanya ay sumunod sa landas ng pagkabangkarote. Humina ang kumpiyansa ng mga mamimili, tumigil ang pagbili ng bagong ari-arian, at maraming proyekto ang naiwan sa kalagitnaan ng konstruksyon. Ang dating mabilis na umunlad na merkado ay naging pinagmulan ng kawalang pag-asa, pagkalugi at malawakang protesta. Habang lumalalim ang krisis sa pabahay sa China, unti-unting lumitaw ang mga palatandaan na nagpapakita ng matinding problema sa sektor ng real estate. Isa sa mga pinakaunang senyales ay ang pagdami ng mga hindi natapos na proyekto. Libu-libong residential buildings sa buong bansa ang naiwan sa kalagitnaan ng konstruksyon matapos maubusan ng pondo ang mga developer tulad ng Evergrande at Country Garden. Ang mga mamimili na nagbayad na ng malaking halaga para sa mga unit sa ilalim ng pre-selling scheme ay nawalan ng tiwala at nagsimulang magprotesta. Kasabay nito, bumagsak ang bentahan ng mga bagong ari-arian. Ayon sa mga ulat, bumaba ng higit sa 50% ang dami ng mga nabibiling bahay sa ilang pangunahing lungsod at maraming proyekto ang hindi na makahanap ng mamimili. Ang dating mainit na merkado ay tila nagyelo at ito ay nagdulot ng matinding epekto hindi lamang sa mga developer kundi pati na rin sa mga bangko at lokal na pamahalaan. Naramdaman din ang krisis sa sektor ng pananalapi. Maraming bangko ang nahirapan sa liquidity dahil sa dami ng hindi nababayarang utang mula sa real estate companies. Nagdulot ito ng takot sa publiko at sa ilang mga lungsod, dumagsa ang mga tao sa bangko upang i-withdraw ang kanilang pera sa pangambang baka magsara ang mga ito. Bukod sa aspektong ekonomiko, lumaganap din ang mga kilos protesta. Maraming mamimili ang tumigil magbayad ng mortgage bilang paraan ng pagprotesta laban sa mga hindi natatapos na proyekto. Sa social media, lumaganap ang mga video ng mga ordinaryong mamamayan na humihingi ng hustisya at nananawagan sa pamahalaan na kumilos. Maging ang mga developer at empleyado sa industriya ay sumama sa mga demonstrasyon upang ipahayag ang kanilang kawalan ng kita at trabaho. Ang kaso ng Evergrande
ay isa sa pinakasentrong simbolo ng krisis sa pabahay sa China. Ang China Evergrande Group na dating itinuturing na pangalawang pinakamalaking real estate developer sa bansa ay mabilis na bumagsak matapos itong mabigo sa pagbabayad ng napakalaking utang. Ang kumpanya ay may utang na humigit kumulang $300 billion at ang kabiguang ito ay nagdulot ng domino effect sa buong industriya ng real estate sa China. Sa simula, naging matagumpay ang Evergrande sa pagbuo ng mga residential project sa buong bansa. Ginamit nila ang pre-selling model upang punduhan ang kanilang mga proyekto kung saan pinagbabayad ang mga mamimili ng buong halaga kahit hindi pa tapos ang mga unit. Dahil dito, nakalikom sila ng malaking puhunan ngunit hindi ito ginamit ng maayos. Sa halip, pinalawak ng kumpanya ang kanilang operasyon sa iba't ibang sektor tulad ng electric vehicles, healthcare at entertainment na lalo lamang nagpabigat sa kanilang pananalapi. Noong 2021, nagsimulang mawala ng tiwala ang mga investor at bangko sa kakayahan ng Evergrande na bayaran ang kanilang utang. Hindi na nila kayang tapusin ang mga proyekto at daan-daang libong mamimili ang naipit sa mga hindi natapos na condominium units. Marami ang nawalan ng bahay at pera at ang sitwasyong ito ay nagdulot ng galit at protesta mula sa publiko. Sa kalaunan, idineklara ng ilang bahagi ng gobyerno na kailangang ipailalim ang Evergrande sa restructuring. Gayunpaman, hindi rin naging madali ang prosesong ito. Nahaharap ang kumpanya sa mga kaso mula sa mga investor, kontraktor, empleyado at maging sa mga mamimili. Marami rin sa mga assets ng kumpanya ang ipinabenta, ngunit hindi ito sapat upang mabayaran ang lahat ng kanilang obligasyon. Ang pagkabagsak ng Evergrande ay naging babala sa iba pang mga kumpanya sa real estate na labis na umaasa sa utang para sa mabilis na paglago. Ito rin ay nagbunyag ng mga kahinaan sa sistemang pinansyal ng China at sa kakulangan ng regulasyon sa sektor ng pabahay. Sa mata ng maraming mamamayan, ang kaso ng Evergrande ay hindi lamang pagkabigo ng isang kumpanya, kundi isang malinaw na indikasyon ng mas malawak na krisis na kinahaharap ng buong bansa. Ang krisis sa pabahay sa China ay nagdulot ng matinding pagkadismaya, galit at kawalan ng tiwala mula sa mga mamamayan. Maraming pamilya ang nag-invest ng kanilang ipon sa mga pre-sold na condominium units na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos. Sa halip na magkaroon ng sariling bahay, sila ay naiwan na walang matitirhan at may patong-patong na utang sa bangko. Dahil dito, lumaganap ang mga protesta at kilos laban sa mga developer at sa gobyerno. Isa sa mga pinakamalalaking anyo ng protesta ay ang tinatawag na mortgage boycott. Libu-libong mamimili mula sa iba't ibang bahagi ng China ang tumigil sa pagbabayad ng kanilang housing loans bilang paraan ng pagprotesta sa hindi natapos na mga proyekto. Ayon sa kanila, hindi makatarungan na patuloy silang sinisingil sa mga bahay na hindi nila magagamit. Ang ganitong uri ng kilos protesta ay bihira sa China, kaya't naging malaking usapin ito sa buong bansa. Bukod sa mga mamimiling apektado, naapektuhan din ang mga manggagawa, kontraktor at supplier na hindi nabayaran ng mga kumpanyang gaya ng Evergrande. Marami sa kanila ang nawalan ng trabaho at hanap buhay. Sa ilang lungsod, nagkaroon ng mga pagtitipon sa labas ng mga tanggapan ng developer kung saan nagpetisyon ang mga mamamayan para sa hustisya at agarang aksyon. Ang social media ay naging mahalagang plataporma para sa pagpapahayag ng hinaing ng mga mamamayan. Sa kabila ng mahigpit na censorship sa China, lumitaw pa rin ang libu-libong post at komento na pumupuna sa gobyerno at sa mga kumpanyang sangkot. Maraming netizen ang humihingi ng mas mahigpit na regulasyon, transparency at proteksyon para sa mga ordinaryong mamimili. Ang lumalakas na boses ng publiko ay naging hamon para sa Communist Party of China. Sa isang bansang bihira ang malalakas na protesta, ang malawakang pagtutol mula sa mamamayan ay nagpapakita ng lalim ng krisis at ng lumalalim na kawalan ng tiwala sa sistema. Ito rin ay nagbigay diin sa pangangailangan para sa mas makataong pulisiya at agarang solusyon sa sektor ng pabahay. Ang krisis sa pabahay sa China ay hindi lamang nakaapekto sa mga mamimili at developer, kundi pati na rin sa buong sistemang pinansyal ng bansa.
dahil maraming real estate projects ay pinunduhan sa pamamagitan ng loans mula sa mga bangko. Ang pagkaantala o tuluyang pagkabigo ng mga proyekto ay nagdulot ng seryosong panganib sa sektor ng pagbabangko. Ang mga bangko sa China, lalo na ang mga lokal na bangko, ay malaki ang exposure sa sektor ng real estate. Kapag hindi nakabayad ang mga developer tulad ng Evergrande at Country Garden, nagiging non-performing loans ang kanilang utang. Ibig sabihin, hindi na ito inaasahang mababayaran. Ito ay nagdudulot ng mababang kita at posibleng kawalan ng liquidity sa mga bangko. Bilang resulta, mas nagiging maingat na ang mga bangko sa pagpapautang. Hindi lang sa mga developer, kundi pati na rin sa mga mamimili na nais kumuha ng housing loan. Dahil dito, humina ang confidence ng publiko sa sistema ng pananalapi. May mga ulat ng mga mamamayang nag-withdraw ng kanilang deposito sa takot na mawalan ng access sa kanilang pera kung tuluyang bumagsak ang ilang bangko. Ang ganitong panic behavior ay lalo pang nagpapalala sa sitwasyon sapagkat lumiliit ang pondo ng mga bangko na magagamit sana sa pagpapautang at pagpapanatili ng operasyon. Bukod sa mga bangko, naapektuhan din ang bond market. Maraming real estate firms sa China ang may utang sa pamamagitan ng bond issuance, kabilang ang mga dollar-denominated bonds na hawak ng mga foreign investors. Nang mag-default ang mga kumpanyang ito, bumaba ang kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan sa kabuuang ekonomiya ng China. Ito ay nagresulta sa capital flight at pagbaba ng halaga ng Chinese yuan. Upang mapigilan ang pagkalat ng krisis, nagtangka ang gobyerno ng China na suportahan ang mga bangko at magbigay ng liquidity sa sistema. Nagpatupad ang People's Bank of China ng mga hakbang gaya ng interest rate cuts at pagbibigay ng mas madaling access sa credit. Gayunpaman, hindi pa rin nito ganap na naibabalik ang kumpiyansa sa sistemang pinansyal. Ang krisis sa pabahay sa China ay isang malinaw na salamin ng mas malalalim na isyong pang-ekonomiya at panlipunan sa bansa. Mula sa labis na pag-asa sa sektor ng real estate para sa economic growth hanggang sa mga mapanlinlang na estratehiya ng mga kumpanyang tulad ng Evergrande. Unti-unting naipon ang mga problema hanggang sa ito'y sumabog sa isang krisis na may malawakang epekto sa mga mamamayan, bangko at mismong pamahalaan. Ang mga palatandaan ng krisis, mga abandonadong gusali, nagpoprotestang mamamayan at bumabagsak na mga presyo ng ari-arian ay nagpapakita ng kakulangan sa maayos na regulasyon at labis na pagtitiwala sa isang modelong pangkaunlaran na hindi sustainable. Ang epekto nito ay ramdam sa lahat ng antas ng lipunan, nawalan ng tahanan at kabuhayan ang mga ordinaryong mamamayan, nalugmok sa utang ang mga developer at napilitan ang gobyerno na maglunsad ng malawakang interbensyon. Bagamat may mga hakbang na ipinatupad ang gobyerno upang kontrolin ang pinsala, tulad ng pagpapaluwag sa credit at pagsuporta sa mga piling developer, hindi nito agad na ibalik ang tiwala ng publiko at ng merkado. Masalimuot ang problemang kinahaharap ng China. Kailangan nitong panatilihin ang stability ng ekonomiya habang tinatama ang mga fundamental na kamalian sa sistema. Sa huli, ang krisis na ito ay isang paalala na ang matibay at inklusibong pag-unlad ay hindi maaaring itayo sa pundasyon ng utang at spekulasyon. Kinakailangan ng China ang mas malalim na reforma sa sistemang ekonomiko nito, partikular sa sektor ng real estate at banking, upang maiwasan ang muling paglitaw ng ganitong sakuna sa hinaharap.